church at individual sa isa sa mahalagang ginagawa ng church at mga believers ay ang evangelism. So, salamat kay Neil sa kanyang pagdalo at yung aking mga in-invite, paminsan-minsan dumadalo, but sige lang, tayo ay patuloy na maging matapat sa Panginoon. At gusto ko lang balikan ang ating pinag-usapan or preach last week. At shinare ko actually ang simpleng sumarya ng pinag-aralan natin at nilimbag ko ito sa Tagalog. At salamat sa mga tools na mabilis makapag-translate. At inedit natin sa ating maiintindihan. So makikita nyo yan mamaya pagka meron na tayong Wi-Fi. Last week, before we pray, ay pinag-aralan po natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. At nakita po natin na ang gospel summary or ang sumarya ng mabuting balita ay ito ang mga pinaglalaban ng mga reformers nung una pa man. Ang famous dyan ay si Martin Luther at ang iba pa. So actually bago pa sila, alam natin na ito yung maliwanag na sinasabi ng Biblia. Kaya kapag nagsasabi tayo na ako ay reformed believer, so somehow mayroon kang maliwanag na grasp kung ano yung ground na iyong kinatatayuan. So hindi ka nag-affiliate ng isang pananaw, isang prinsipyo na hindi mo rin alam. So yun yung dapat nating makita dito, no? Although, sa personal ko na paglakad sa Panginoon ay hindi ako gaano kilalang reform. Dahil hindi ako bukal na magsabi na ako ay reformed Christian. But lagi kong sinasabi na ako ay Kristiyano at minsan Protestant, minsan naman ay sinasabi ko na ako ay evangelical Christian. Well, ang Ebanghelyo, ang sinabi ko last time, ang Ebanghelyo ay nakatuon kay Kristo bilang tagapagligtas na namuhay ng perpektong buhay, namatay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, at muling nabuhay upang mag-alok ng buhay na walang hanggan. Tinatawag nito ang mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Hesus para sa kapatawaran at kaligtasan. Nagbigay din ito ng babala na ang mga tumanggi kay Kristo ay patuloy sa kanilang kasalanan at patuloy sa kanilang kasalanan ay makaranas ng walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos sa impyerno. Ang mensahe ng kaligtasan ay agarang mahalaga. Nag-aalok ng pag-asa ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos para sa mga mananampalataya. So yun yung gospel summary or introduction ko last time. So sa ating pagpapatuloy, maganda itong makita sa personal na level na isa sa pinakamahalaga. Napakaganda, nag-stick sa aking isip kanina ang sinabi ng nag-pray sa atin. Di ba? Na isa sa pangunahing ginagawa ito ng sumusunod kay Kristo. Di ba? So, siguro magandang i-copy and paste ni Pastor Christian at i-share sa atin yung isang praise na yon. Napakaganda na i-reminder sa atin. So, let us come to the Lord in prayer. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo pong habag, sa iyo pong pag-ibig, sa iyo pong biyaya. Salamat po na dahil dito, inyo pong pinadalang yung bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na siyang nabuhay na perpekto, namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay at ngayon ay nananalangin para sa aming mga mananampalataya at doon sa mga mananampalataya pa.
Panginoong Hesus, salamat dahil sa muli mong pagkabuhay, ito ang isa sa pinakamahalagang inutos nyo sa mga mananampalatayang katulad namin. Na kami ay tumayo sa pagsunod sa inyo bilang mga ligtas na sumusunod para sabihin ang mabuting balita sa marami o sa karamihan. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang makindled or ma-inform ang aming mga emosyon, ang aming mga isipan, bagkus maging buhay namin ang laging magsabi sa mga katotohanan ito. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So yan ang ating title ngayon, Evangelism. Yan, marami pa tayong mga upuan na dapat mapuno. Isa sa mga kailangan or ating ginagawa. Sige lang, keep it up lang. Now sa chapter 28, after na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, di ba? Verse 7 actually, sabi roon, then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. Yung anghel na nagsabi sa kanino? Sa kay Mary, na pumunta doon sa tomb, wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay at pumunta ka na sa Galilee ay mauuna pa sila. So yung si Mary Magdalene ay pumunta ng madaling araw doon sa libingan. Makita natin na after ng resurrection ni Jesus, isa sa mga foundation natin bilang mga mananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito yung nagpapatunay na ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Ang lahat ng sinabi niya, ginawa niya ay kinalugdan ng Diyos at walang pwedeng maging tagapagligtas kundi siya lamang. So yun yung ating endeavor na pag-aaral sa I am of Jesus. He is the exclusive only in salvation, in life, in going to the Father. So, in verse 16 and 17, hindi natin sinama, pero maganda nating makita ito. Sabi ron, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Meron agad reciprocation ng nakita ang Panginoong Hesus. Of course, 11 dahil sa time na yun, wala pang pumalit kay Judas Iscariot. So after ng ascension, saka lamang pinalitan si Judas. Makita rin natin dito na mayroong ilan or marahil si Tomas ang isa sa mga nagda-doubt. Na ito na nga ba si Kristo na muling nabuhay? Kaya nga sa ibang mga talata, tinanong pa ni Tomas ang sugat at ang pinagpakuan. Di ba? Although maraming nagtatanong, dapat magaling na yon. Well, hindi pa pinagaling para ebidensya na siya nga ito. Dahil kung gumaling na, walang ebidensya kay Tomas, hindi ma-reaffirm, hindi ma-encourage ang doubt hindi mawala ang doubt ni Tomas. Pero ang maganda makita doon natin ay some, or yung salita rito ay, when they saw him, what? They worship him. Isa ito sa indikasyon na pagpapakita na ang mga disipulo ay sumamba kay Kristo. Nagpapakita ito na He is not just the Savior, rather, He is God. Worshipping to anyone is, sa Jewish context, is pwede kang patayin.
You shall not have any other God before Yahweh. Pero dito, Jesus was worshipped by His disciples. Natandaan natin na hindi siya winworship dyan dahil siya ay Lord as tagapanguna or teacher or rabbi. He was worshipped because He proves to His disciple that He will resurrected, that He is the Messiah. He is ego eimi, equal with the Father in essence and in substance. Kaya magandang makita natin ang mahalagang bagay na yan. Pero may magandang tanong dyan. Sa practical or sa personal na maganda nating tanong, are we worshiping God or Jesus in a way that we are doing the evangelism? So yun yung magandang encouragement sa atin. Because when we do evangelism, that is part of our worship to Christ, to God. And in verse 18 to 20, I will read it again. And Jesus come and said to them, all authority in heaven and on earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So ito yung main point nating tingnan. The main motivation for evangelism is obedience to Christ's command. A desire for others' salvation. A love for God and people. Driven by urgency of sharing the gospel for eternal life. Ang pangunahing motibasyon para sa Ebanghelyo ay ang pagsunod sa utos ni Kristo. Yes, Lord. Yes, Lord, because I am saved and this is what I worship you, I should follow you. So hindi po vice versa 'yun, ano? Hindi tayo sumusunod para maligtas, kundi we are following Christ, we are obeying Him because He is our Lord. We are saved by Him. At ang hangarin para sa kaligtasan ng iba. That is like a soldier, di ba? Yung hangarin para sa iba, sapagkat ito ang hangarin ng aking Panginoon. At pagmamahal sa Diyos at sa mga tao. Na pinapalakas ng kagyat na pangangailangan na ibahagi ang Ebanghelyo para sa buhay na walang hanggan. Di ba? Napakatamis, napakagandang tingnan dahil sa si Kristo ang ating Lord. And we worship Him. Of course, ang text o ang chapter na ito, especially yung 16 to 20, ay tinatawag itong Great Commission. Dakilang pagpapadala. Ibinibigay ni Jesus ang kanyang huling tagubilin sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Binibigyang diin ng mga talatang ito ang tatlong pangunahing aspeto na may kaugnayan sa Ebanghelyo or Evangelism. At mga praktikal na aplikasyon para sa ating mga mananampalataya ngayon. So, balik tayo sa verse 18. Una ay, the authority of Jesus. So maganda makita natin dito na current events muna tayo. Medyo masama ang loob yata ni Ate Nora sa mga nangyayari. May authorities si Inday Sara, may authorities si PBBM, at ang iba pa. Pero I am reminded the authority Christ has. Di ba? Ang otoridad ni Kristo
Nung siya ay lumapit sa kanyang mga alagad, anong sinabi niya? Narito na ako, uwi na ako. Hindi. Diniklara niya ang kanyang pagsabi ay authority, all authority in heaven and on earth has been given to me. Pagpapakita ito na siya ang in charge. Pagpapakita ito ng resumption ng kanyang pagiging siya bago pa nga siya nabuhay sa mundong ito. Ito rin ang isang maganda makita natin na hindi niya man diniklarang ako nga ay Diyos, pero ang talatang ito nagpapakita na He is the second person of the triune God. All authority in heaven and on earth has been given to me. Naalala niyo yung talata, sinabi ni Apostol Paul, na bagamat siya ay Diyos, ay nagkatawang tao. So, napaganda makita. Pinagdiinan ng Panginoong Hesus, pinahayag ni Hesus na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay sa Kanya, na nagpapatibay sa Kanyang soberanya at kapangyarihan sa buong nilalang. Itinataguyod nito ang pundasyon para sa kanyang utos na mag-ibanghelyo. Ang pagpapakilala sa pinakamataas na otoridad, ang pagkilala sa pinakamataas na otoridad ni Hesus ay nagtutulak sa mga mananampalataya na magbahagi ng ibanghelyo ng may lakas na loob. Alam nilang siya ang pinakamataas na pinuno at ang kanyang mensahe ay may kasamang banal na kapangyarihan. Recently, nanood ako ng news although hindi ako fans ng Christian Broadcasting Network, dahil minsan yung kanilang mga Christian news ay may pagka-Pentecostal somehow. Pero may isang Syria, Turkey national na nasa London na ngayon, ni-report nila na babae na willing siyang mamatay. At nanalo siya sa ilang kaso kasi inaresto siya ng mga London police. Sa London, hindi kaso ang mag-preach ng mabuting balita. Ngayon, inaresto siya sa walang kadahilanan. Dahil nga, nag-stir up siya nagpo-prompt siya ng tanong sa maraming Muslim na nandoon at kinukuyog siya. Pero nakita ko doon, ang pagkilala sa pinakamataas na otoridad ni Hesus ay nagtutulak sa mga mananampalataya na magbahagi ng ebanghelyo ng may lakas ng loob. Alam nilang siya ang pinakamataas na pinuno at ang kanyang mensahe ay may kasamang banal na kapangyarihan. Sabi ko, wow. Wala pa ako kung sinasabi wala sa kalingkingan, wala ako sa kalingkingan. But of course, I share the same attitude sa mga ilang kapamaraanan na mag-reach out, na magsalita, na magsabi ng mabuting balita. Sa puntong ito, maganda nating ilagay na aplikasyon or practical na aplikasyon. Dapat mag-ibanghelyo ang mga mananampalataya na may tapang at kumpiyansa. Di ba? Kaya kung wala kang tapang, wala kang kumpiyansa, ang kumpiyansa natin ay si Jesus. All authority in heaven and on earth has been given to me. Huwag mong hintayin na maging mahusay ka pa, memoryado ka mo pa ang maraming bagay. See to it that you understand the gospel. You believe the gospel, you live the gospel, and sabihin natin ito. Kaya we appreciate for you, for us, who keep on praying, who keep on planning, as well as pursuing sa ating mga pinagpipray at nire-reach out.
Ulitin ko, ang magandang aplikasyon, dapat mag-ibanghilyo ang mga mananampalataya na may tapang at kumpiyansa. Kanino? Umaasa sa otoridad ni Kristo na kumilos sa kanilang mga pagsisikap at alam na mayroon siyang kapangyarihang magbago ng mga puso at buhay. Kaya nga, when we start saying something, Lord, it is you who can use my words. It is you who can penetrate the heart and the soul. You can change the disposition of this life. Right? Yun yung magandang paalala sa atin. Well, maraming tao ngayon ang kumpiyansa nila dahil sa nagbibigay sa kanila ng maraming pera marahil. May ilang personal kong experience nung sa nangyayari lang sa atin sa Pilipinas. Honestly, ang pinakamadumi at pinakakurakot na ahinsya ng Pilipinas ay ang Kongreso. Ito yung aking personal na pananaw. Hindi ko sinasabi sa inyo. Bawat project yan, minimum is 10%. Alam ni Bongbong yan, alam ni Duterte lang, alam nila yan. Pero bakit nila ayaw? Because they are following the authority of themselves. They are following. But for us, we should be following the authority of Christ. Kaya kung nais natin ang totoong pagbabago sa Pilipinas, well, okay, bumoto tayo, may absentee voting na, pero hindi yun ang start looking someone and keep on saying the good news. Para na nga ako sirang plaka na naging patas na sa amin, sa pamilya, na hindi Sunday na lamang tayo nagkakausap. Kailangan natin lagi mag-usap at ang ating pag-usapan ay sentro sa nais ni Kristo, sentro kung sino si Kristo. Balang araw, maghihiwa-hiwalay tayo. Magkakanya-kanya tayo. Pero siguraduhin ninyo na mayroon kayong maayos, malinaw na pagpapasakop sa authority ni Kristo. Last time, pinag-usapan namin yung, alam mo na, sa cash flow. Ngayon, kailangan yung ipakita na kayo ay mga sundalo ni Kristo. Kaya nga, balik tayo sa Matthew pa rin, chapter 5, verse 16. This is how we honor Christ. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Tayo na mayroon ng ilaw, si Kristo ang buhay na ilaw, tayo ay magsiilaw. Yan yung maganda makita natin sa ating practical na aplikasyon. At alam ko po naman na ginagawa na ito at patuloy natin dapat gawin. Muli, ang deklarasyon ng Panginoong Hesus na ito, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng may buhay. Pangalawang punto ay verse 19 to 20a. The mandate to make disciples. Sabi rito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Paano mangyari yan? So, pupunta ako sa buong mundo at magdisipulo? Hindi yata. Pero maganda muna natin makita ito na inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na gawing mga alagad ang lahat ng bansa.
Kabilang dito ang pagpunta sa lahat ng tao. Pagbibigay sa kanila bilang isang panlabas na tanda ng kanilang pananampalataya. At pagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng inuutos niya. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik loob, kundi pati na rin sa pagtuturo at pagpapalago sa mga bagong mananampalataya sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Pansinin natin na, go therefore and make disciples. Una, dapat ang tunay na Kristiyano na tulad mo at tulad ko ay be a member to the church. At ang church actually, ang may pangunahing mandato nito, hindi ito individual na ginagawa, kundi ang church ay patuloy na nagdi-disciple. Actually, at what we are doing is discipling you guys. Kaya ang ginagawa natin, kahit kung tayo man po ay nag-aaral sa topical, we are always rooted in the scriptures. Kadalasan ng ating mga pagtuturo ay expository preaching. Doon natin nakikita ang sustansya ng salita ng Panginoon na siyang basihan ng mabuting balita. Mula doon, ang bawat isa sa atin ay nagiging disipulo ng Panginoong Hesus through the church. At pansinin niyo, the church ay maraming member na iba-ibang lahi at sila naman ay patuloy na nagre-reach out doon sa iba-ibang lahi katulad nila. Kaya marami nag-iisip na ang discipleship ay isang araw lang itong pag-aaral ng mga ilang main doctrines. Isang part lamang ito. Pero ang patuloy na pagiging faithful sa church at ang pagpamembro dito at paggawa sa mga gawaing inaatang ng Panginoon na patuloy na pinapaalala ng church, iyon yung ating ginagawa. Yun ang iyong ginagawa. Well, ay nais ko lang idagdag sa aking isingit sa aking illustration or example. After ng BS namin last Wednesday, si Ann ay talagang marubdob na, sabi niya, si Mama at saka si bunso nila. Lagi ba nating sinasabihan na, Ann, dapat ito gawin mo? Because you are being disciple and going to all nations, saying that this is the good news. Yes, our mandate as church to make disciples. Inutusan tayo ng Panginoon. As a member of the church, I encourage you na magkuha ng ilan or kahit isa lang na lagi mong kwentuhan, na lagi mong sabayan sa pagbasa ng Biblia, sa pagsagot ng mga tanong, kung paano ka nagiging committed kay Kristo, kung paano mo inaalala ang kahalagahan ng salita ng Panginoon, just show to others, and they will do the same. Di ba? Making disciples for us who are disciples of Christ is a lifelong pursuit habang nandito tayo. Para ituro ang mga pangunahing tinuro ng Panginoong Hesus. Number 1 is salvation that belongs only from Christ. Kaya mahalaga yung pundasyon na sulas. Simulan mo sa sulas, di ba? Or sa kung saan mo pwedeng simulan. Simulan mo marahil na mayroong Diyos na banal, ang tao ay makasalanan, at dahil dyan, binigay ng Diyos na banal ang kanyang bugtong na anak para ang tao na makasalanan ay muling magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya.
So Jesus commands His disciples to make disciples to all nations. Hindi mangyayari yan by individual but through the church. Through the church. Kaya salamat sa Panginoon sa inyo na mga faithful sa church. At alam ko, nakikita ko na atin ito ng patuloy ginagawa. Just be faithful. Huwag tayong magmamadali na, dapat dumami na tayo. Well, it is our prayer, pero we keep on reminding us, we keep on doing this mandate sa mga preachers, sa mga nagtuturo. We need to be faithful in the word of the Lord. Just keep it up. We will see that we are making disciples actually. So, ang practical na aplikasyon nito ay dapat ang ebanghelyo ay maging isang komprehensibong proseso, hindi lamang sa pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan, kundi pati na rin sa paggawa ng mga alagad. Tinutulungan silang lumago sa kanilang relasyon kay Kristo, tinuturuan sila ng mga kasulatan, at ginagabayan sila upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba na when someone see us, we are becoming godly. Lalong-lalo na sa church or sa mga taong naniniwala sa iyo, unconsciously you are making a disciples actually. Sa isang bandang practical na bagay. Pangatlo ay verse 28 verse 20b. Sabi rito, Behold, I am with you always to the end of the age. At narito ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. What an assurance to the Lord. Di ba? May iba pang mga talata na sinabi sa Biblia, I will never leave you nor forsake you. At mayroon pang talata sinabi na Jesus will never change. He is the same today, yesterday, today, and forever. And that is the one who said, kasama niya ako. Di ba? Jesus reassures His disciple that He will be with them always. He will be with them always. Even as they fulfill the Great Commission, this promise of His presence is crucial for evangelism, as it reminds believers that they are not alone of their efforts. The Holy Spirit empowers and strengthens them to carry out God's mission in the world. Kaya minsan, nahiya ako kasi minsan nag-stuck na sa isip ko, ba't ako mahiya? Mas nahiya akong hindi sumunod sa aking Panginoon. Yan ang ating struggle. Pero salamat. I hope na muli tayong ma-encourage, muli nating tingnan ang kahalagahan ito. At ang mga sitwasyon sa nangyayari sa atin, as the year end, we need to look at. Kasi, sabi ko, Lord, nung nasa Saudi ako, bakit ang sipag ko makipag-usap na mayroong nakaakibat na mabilisang parusa kung sakaling ikaw ay So I need to go back. I need to look at inventaryo, ika nga. Kaya we remind each other. Kumustahin natin about this, the promise of Jesus' presence, ang pangako ng presensya ni Jesus. Minsan iniisip ko na katabi ko ang Panginoong Jesus at wala akong ginagawa.
Isipin mo na lang katabi ang bus mo at wala kang ginagawa at alam mong gagawin mo. Di ba? Yeah. Mas mabilis tayong sumunod sa ating mga earthly masters. Pero minsan mahirap sumunod sa ating master na nagbigay ng buhay. Panginoon, rekindle our hearts. Your promise, presence, ay hindi baka sakali. Ay hindi naayon sa aming mga feelings. Ito ang katotohanan. Nakasama ka namin. So yun maganda lagi nating tingnan. So Christians can approach evangelism with the assurance that Jesus is always present, guiding, empowering, and providing the strength needed for the task. This gives believers peace and confidence as they reach out to others, knowing that Christ is with them in every step. Yun yung maganda nating tingnan. Yun yung maganda nating ipaalala sa ating mga sarili. Kaya we praise the Lord sa mga kapatiran na laging may in-invite. Laging may pinagpaplanuhan. Na para bang mga military. Na para bang mga laborer ng Panginoon. Because we are being discipled. Because we understand sa mga mahalagang bagay nito. We pray for this. And I believe na nilagay na ng Panginoon sa ating mga puso. Kung makita natin sa ating pag-conclude or summary, at maglagay tayo ng ilang practical na magagandang gagawin. Yung authority ay, evangelism is based on the authority of Jesus, who commands us to go and make disciples. So makita natin yung authority hindi sa atin, hindi kanino lang. Kundi there is a higher authority. Authority is based on the authority of Christ. He is the Lord. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is God. Mandate. Evangelism is not just about sharing the gospel, but about making disciples. Kaya nga, sa mga mananampalataya, we baptize them. Immersion sa tubig. We teach them and nurturing new believers. Kaya we keep on asking na sumama kayo sa Bible study. And we praise the Lord dahil meron tayong mga Bible study and we pray na dumami pa ito. We need to have a target maybe next year, 2 pang Bible study. We praise the Lord na mayroon ng maraming pwede magturo. Hindi nagtuturo. Di ba? Marunong na magturo. Hindi magaling magturo. So, we plan about it. We will do that. Presence. Believers can evangelize confidently knowing that Jesus is with them. Empowering their efforts. Wow, ganda, no? Ang hirap makipaglaban na alam mo walang nakaback up sa'yo. Ang hirap sumunod na alam mong walang mangyayari dito. Pero the promise of presence. Napakaganda na makita natin ang sinabi ng Panginoong Hesus to evangelize. So I hope na ready na tayo. I hope na we're doing this. We need to be skillful to share the gospel. We need to be skillful to live out the gospel as we believe the gospel. Muli, balikan ko ang ating main point sa ating pagtatapos. The main motivation of evangelism is obedience to Christ's command, a desire for others' salvation.
and a love for God and people, driven by the urgency of sharing the gospel for eternal life. Kaya kung ikaw ay totoong disciple, we need to do this. And we are doing this. I pray sa mga hindi pa tuluyang nanampalataya sa Panginoong Hesus, maganda itong ikonsidera na siya lang ang kaligtasan, ang mabuhay sa Kanya at maglingkod sa Kanya ay bunga ng kaligtasan na mayroong kay Kristo. Mayroong isang maayos na buhay sa kabila ng maraming nanggugulo sa buhay. May kasiguraduhan. Ang presensya ng Panginoong Hesus na hindi niya iiwanan ng kanyang mga mananampalataya. Tayo manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Patuloy nga po kayo nangungusap sa amin at parte ito ng iyong pag-disciple sa amin. We are learners always. We just neglect sometimes sa mga bagay na mahalaga tulad nito. Lord, we are convinced, we are convicted. Help us na gawin nga po ito. Maglagay kami ng mga ilang pangalan marahil sa aming isipan para lagi panalangin at magbigay ng mga panahon para sila ay tawagan, kumustahin, mag-build up ng relationship. Panginoon, patawad sa maraming panahon marahil na hindi namin ito ginagawa. Ngunit salamat, minsan pa ngayon, kami ay inyong pinapalanan bilang church, bilang individual. At salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy na ginagawa ito. Na patuloy na nagsisimula sa panalangin, sa pagpaplano, sa pag-abot sa kanila. Panginoon, lagi kaming nagtitiwala sa iyong magagawa ng resulta ng aming ginagawa para sa iyong kaluwalhatian ay sa pagkilos ninyo sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Salamat po ng marami. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.